Ayan, mapagpalang araw po muli. Andito po muli ang lingkod, Sal TV Official. Ayan, at muli tayo magre-reaksyon dito sa kung saan ay patungkol dito kay Rina, ano. Ano na nga ba latest dito kay Rina? Base dito sa ating napanood kay Bupil, ano, pakinggan muna natin si Bupil. Pero bago ang lahat, shoutout muna tayo kay Kuya Bal Santos Matubang, Kalingap Rab at Edna, at sa ibang live, sa ibang Kalingap team na naandyan. Shoutout po sa inyong lahat. Ayan. Pakinggan po muna natin si Bupil ayon dito sa kanyang nakalap na balita bago tayo magbigay ng personal nating reaction about dito. Ano po? So, ito na. Para makasigurado tayo kung maayos ba ang kalagayan. Ito guys, ang samang balita. Dahil sa pahayag ni Kuya Bal na dadalawin, makita ko ng sitwasyon kung ano ang katatayuan. Nagkaroon ng plano? May plano? Ito ha. May plano. Si Reyna ay dadalahin sa Manila. Ayan, teka. Basahin natin itong screenshot. Hindi na daw yan Mars ipapagamot si Rina sa St. Luke's Hospital, dalhin sa St. Luke Hospital. Tapos sabi niya, dalhin sa Maynila, Mars, payag kayo. So, okay, parang screenshot ito ng kanilang pag-uusap, ano? Tapos, itong, again, yan ang pasabog nila sa katapusan na dalhin ni Melanie sa Manila at ipaalaga daw sa isang kamag-anak. Natakot sila sa sabi niya, natakot sila sa pagpunta ni Kuya Bal. So, ang nangyari, bakit ganito? Akala ko ba ay kinuha mo Rowinem, itong si, Rowinem na pati, Melanie, itong si Rina, dito sa Kalingap at ipapagamot mo di umano sa St. Luke's. Ngayon, ang sabi ni Rowinem, hindi raw makapunta sa St. Luke's dahil daw ito ay fully booked. Kailan pa naging hospital ang St. Luke's? Ha? Kailan pa naging hospital ito? At ikaw naman, Melanie, ha? Ginawa mong ano yung mga tao, sinungaling ka rin, no? Noong una, kinakampihan kita. Pero dito, parang lumalabas na talagang ikaw ay nasulusulan. Sayang naman ano, na instead na maganda yung kalalagayan ng anak mo, hindi kung saan-saan mo hinihila. Ngayon, ayan na, no? Na imbis na pinapagamot, ayan, dadalhin mo lang sa albularyo. Bakit? Wala bang pera yung nagsulusol sa'yo? Asan yung mga pangako na dadalhin sa St. Luke? Bakit fully book? Kailan pa naging fully book ang ospital? Ang isang ospital po ay hindi po nagpo-fully book. Kaya nga po magpapa-schedule ka para kung doon sa date na ano ay mailagay ka at mailagay ka doon sa isang araw na yun na naka-schedule ang mga doktor na kailangan yung patingnan para diyan sa sakit ni Rina, ano. So naka-schedule. So paano mo masasabing fully book? Fully book, ginawa mo naman tanga, Rowinem, yung mga manunood. Wala pong ospital na nagpo-fully book. Kaya nga, ikaw ay may appointment, i-schedule ka kung kailan ka pupunta doon, no? Wala pong nagpo-fully book na ospital, maliban lamang kung itong pinuntahan ninyo ay barko o kaya naman ay eroplano o kaya ay hotel na kukunan nyo ng reservation, no? Pero sa ospital, wala pa po akong nakitang fully book na ospital, ano? Punuan siguro sa mga public, meron. Pero yung sabihin, fully book na po kami, wala na pong sasakay, walang ganon, no? Just me, ginawa mong tanga. So, ito. Ngayon, ang usapan ay dadalhin ni Melanie itong bata sa Maynila at ipapaalaga naman daw doon sa kamag-anak. Bakit, Melanie, ipapaalaga mo sa kamag-anak? Hindi mo ba kayang alagaan ang anak mo? Kahit nagkaburitsing-buritsing na yan, anak mo yan, alagaan mo. Kinuha mo sa Kalingap dahil ang sabi mo, ikaw naman ang mag-aalaga. Ngayon, bakit dadalhin mo sa Maynila para paalagaan naman sa kamag-anak? Ha? Para doon i-vlog ng kung sino-sino yung anak mo. Payag ganon, nababuyin yung anak mo. Sa Kalingap, hindi na siya nire-reaksyonan. Sa Kalingap, hindi na siya binablog ni Kalingap Rab. At talagang pag-aalaga na lang ni Roda ang minsan-minsan nagbablog si Roda para sa update naman tungkol kay Rina. Natural, mag-update yung tao dahil nasa poder niya. So ngayon, bakit mo to dadalhin sa Maynila para palagaan sa kamag-anak? Ibig sabihin, hindi mo siya kayang alagaan. Kung hindi mo kaya alagaan yung anak mo, ibalik mo sa Kalingap. No? Bakit mo dadalhin doon? Takot ka na makita na ni Kuya Bal pag kayo pinuntan? Huwag ka matakot. Kung maabutan man yan ni Kuya Bal na nagkaburitsing o ano man dyan na amos-amosin, okay lang yon kasi hindi ka naman nakatira sa subdivision. Nasa kabundukan ka. Kaya okay lang yung minsan ay madungis. Ang importante, hindi siya napapasma, hindi siya napapabayan sa pagkain at hindi siya napapabayaan sa pag-inom ng gamot para tuloy-tuloy at sana ay nakapag-aral siya dahil dyan sa Kalingap, pinag-aaral yan, kinuha-kuha mo ngayon, tinarantado mo lang. So
So, wala kang pagmamahal. Dito ko masasabi na kung ibibigay mo rin lang sa iba, yung anak mo at paalagaan mo dun sa malayong lugar, ay dito ko masasabi na wala ka talagang, maniniwala ako dun sa sinasabi nila na wala kang kwentang ina. Ha? Kung talagang yan ang mangyayari, na dadalhin mo sa Maynila at paalagaan mo kung kanino at hindi ikaw mismo mag-aalaga, masasabi kong maniniwala na ako dun sa iba na sinasabi no, ikaw ay walang kwentang ina. No? Pero hanggat ikaw ang nag-aalaga niyan, at hindi naman natin maiwasan minsan yung talagang magkaburitsing yan, siyempre maglalaro, bata yan, isip bata. So, maglalaro yan, kasama ng mga kapatid niya, okay lang yung madumihan, maanuhan, pero pagdating sa gabi, hugasan mo yung anak mo, linisin mo, bago mo patulugin, di ba? So, at least, kung makasalamuha man siya sa mga kabataan, at siya ay naglalaro, hindi maiwasan talaga yung madumihan ang bata. Normal lang yun, no? Ako wala akong ano doon, kung makita, kung medyo madungis man ang itsura niya. Ang importante ay hindi siya nalilipasan ng gutom, nakakainom siya ng tamang gamot, nasa oras, at tamang pagkain, at tawag nito, tamang pahinga, nakakapag-aral, at saka nakakapag-aral. So, iyon sana, Melanie, ang dapat mong binigay dyan sa anak mo. Hindi yung kung saan-saan mo iniisip na ipamigay na naman yung anak mo at paalagaan na naman sa iba. Nasa kalingap na nanahimik yan, pero winakwak. Naniwala ka dito sa sulsul nitong Rowinim na ito, na itong Rowinim na ito, hindi mo napapansin na talagang sinira ka lamang. Sinulsulan ka lang para kunin mo si Rina para masira kayo sa kalingap. Sinira lang niya ang pananahimik ni Rina sa kalingap, ano? So, itong si Rowinim, ito yung makikita natin talagang may pagka-traidor, ano? Itong taong ito na hindi natin malaman kung ito pa ba ay, kung tao pa ba ito, no? Isa itong manggagamit, no? Manggagamit sa kalingap. Sa kakapalan ng mga pagmumukha, magkapira lang, talagang hindi na nangahiya, no? So, asa na ngayon yung sinasabi yung sentlok-sentlok nyo? Ha? Asa na ngayon yung sinasabi yung pabahay-pabahay nyo? Ang kakapal ng mga pagmumukha nyo, di ba? Oh. So, asa na? Ngayon, itatakas nyo dahil baka makita ni Kuya Bal pag pinuntahan dyan. Diyos me, ikaw, Melanie, mag-isip-isip ka habang may oras ka pa, habang may ano ka pa. Na yung anak mo ilagay mo sa tamang lugar, no? Ilagay mo sa tamang lugar na kung hindi mo talaga kayang arugain at yan naman ay ano, pwede mong ibalik sa kalingap. At mapupuntahan-puntahan mo, madadalaw-dalaw mo, no? Madadalaw mo. Kung dadalhin mo yan sa Maynila tapos andyan ka sa Dait, abe, paano mo maalagaan yung anak mo? Ibang tao ang mag-alaga. Tingin mo kaya maalagaan yan ng kaparehas ng pag-aalaga na nasa kalingap? Dahil sa kasing nanay ka, no? Anong klase? Diba? So, hindi maganda yung ginagawa. Hindi maganda yung ginagawa mo. Kandyan nga natin si Bupel uli. Kung ito man ikinuha ni Melanie sa kalingap si Reyna, di o man ay magagamot. Bakit hanggang sa ngayon ay walang update, walang balita, pero nakakakuha ng update ang ilang vlogger na ito ay nagtatapik kay Reyna kagaya na Rowena, pero wala doon na picture, video na ito ay dinala na sa St. Luke. Totoo yan. Walang update. Kung talagang dinala nga sa St. Luke. No, yun ang ano Tapos mababalita mo sa albularyo daw din na nakis yung may sakit sa bato, may sakit sa ganit. Kalokohan yun, hindi mo pa nga napapagamot tapos sasabihin mo may sakit na sa bato. Ano yun? Katarantaduhan? Diba? Diba? So, yun yung masakit. Yun yung malupit, no? Yun yung malupit na desisyon ni Melanie, no? Na ginawa mo lang kinuha mo lang siguro para doon sa mga sponsor na nag-aabot-abot sa'yo. Kasi akala mo, malaki yung ibinibigay ng mga sponsor na yan doon sa mga nag-aalaga, no? Na nakikita natin hanggang sa 5,000 lang naman, no? 5,000, ano yun? 2,000, kasi yun yung nandiyan sa listahan sa ano nila, sa record nila, no? Na nakita natin. Yung mga ibinibigay nila kay Roda, na sa pa 5,000. Sa'yo nga magkano lang ba yung binigay sa'yo? Nung 5,000? Tapos load na 200? 500 na load? Okay ka na doon? Diyos me, wag mong ipagpalit yung kinabukasan ng anak mo sa salapi, Melanie, kasi yung salapi na uubos yan. Pero yung pag-alaga at kagalingan ng anak mo, ay baka hindi mo kayang ibigay, no? Kawawa lang yung anak mo pagdating ng oras, pagdating ng araw, no? Dapat maging wise ka sana. Dapat, doon sa pinangako nila, na ipapagamot sa St. Luke's, dapat pinatupad mo yan sa kanila. Dapat nagporsige na dinala talaga sa St. Luke's yung anak mo, magkapaano-paano man, para mapatingnan talaga magamot kung magagamot pa. No? Pero wala nagpauto ka rin no? Binigyan ka lang yata ng kaunting halaga, kontento ka na doon. Kasi akala mo malaki na yon. Hindi. Ang isipin mo kung paano yung kinabukasan ng anak mo, paano gagaling ng tuluyan yung anak mo, paano pag namatay ka,
Hindi naman tawag dalangin, namatay ka na. Sino pang magmamalasakit sa anak mo? Ha? Si Peryong? Ha? Baka gusto mo si Peryong ang magmalasakit sa anak mo. Ha? Rape na lang at pagsamantalahan. Abusuhin. Yung ba gusto mo? Dapat naging wise ka. Nung sinabi nila na ipapagamot sa St. Luke's, dapat pinadala mo kagad doon. No? Hindi ako maniniwala na polybook ang St. Luke's. Melanie, walang ospital na nagpo-polybook. Kaya nga in-schedule ka para naka-schedule. No? Available yung doktor nung mga panahon na ikaw ay schedule. Bakit masasabing polybook? Ha? Walang polybook, walang ospital na nagpo-polybook. Ano yan? Ha? Hotel, polybook. Baka naman hotel yung pinaganuhan nyo, in-inquirean niyo, hindi hospital, ha, Melanie. Ngayon lang ako nakarinig ng hospital na nag-polybook. Ulul. Di ba? So, ayan. Instead na ikaw ay maging huwarang ina sa paningin ng mga viewers, hindi mo rin maialis talaga na hindi kayo i-content o hindi kayo topic dahil nga itong si Rina ay dating nasa Kalingap at ngayon ibinigay mo dito sa mga kalaban. Na itong kalaban, ang araw-araw naka-content yan sa anak mo. Na hanggang ngayon wala naman nakikita ang mga tao doon sa mga ipinangako nitong Rowinim na to na puro lang daldal, puro lang kasinungalingan. No? Itong wakwak na ito na hindi mo maintindihan kung may saltek ba ito o may ano ba to sa utak, no? Sa sobrang kayabangan, di ba? So, ayun, Rowinim, asan? Yung sinasabi niyo, ipapa-St. Luke's niyo, polybok? Polybok? Paano naging polybok? Ha? Abay, katangahan mo naman yan. Saan ka ba nakatira? Ano bang trabaho mo? Ano bang trabaho nito at na hindi alam ang ng ospital? Pag nagpa-schedule ka, pag nagpa-appointment ka sa doktor, ha? Kailangan pupunta ka doon dahil yun yung available na oras nila na ibinigay nila sa iyo at hihintayin ka doon. Kaya kailangan dadating ka doon. Walang ospital na i-schedule ka tapos sasabihin ay polybook pala. No? Kaya nga schedule Kaya nga appointment Di ba? Ako may appointment din ako sa doktor. Doktor na yung pinagtatrabahuan ko pero may appointment pa rin ako sa ibang doktor. Bakit? Iyon yung available nilang oras na ibinigay sa atin. No? Kaya kailangan pupunta tayo doon dahil hihintayin tayo. Dahil iyon yung nakaano doon sa ating oras. Ayun ito, appointment ko sa doktor. Diba? Dalawang appointment ito. Una, September 5 and next September 9. So, schedule to, no? Ito po yung schedule ng doktor. Hindi mo masasabi na ang ospital ay polybook. At walang ospital na nagpo-polybook, Melanie. Sabihin mo na lang ang totoo. Wala kayong kakayanan na ipagamot si Rina sa St. Luke's. Yun yung totoo. Huwag mo nang paikot-ikutin yung mga tao dahil hindi naman to mga siraulo mga tao. Yung iba dyan na nagtatrabaho sa ospital, yung mga nanonood sa'yo, or yung iba dyan ay, malay mo, doktor pa, no? So, kaya huwag mong gawin tanga. Pag in-schedule ka, ibig sabihin available yung doktor na yun sa binigay na schedule sa'yo. Kaya huwag mong sabihin polybook. Ha? Kung polybook man sila ngayong linggo na to, na sinasabi mo, by next week, siguro, doon sa binigay nilang date, ay hindi na sila polybook. Kaya nga, binigyan ka ng schedule. Di ba? Schedule ng check-up. So, ginawa mong tanga. Ngayon, sa hindi nyo ipinapagamot yung bata, ngayon itatakas niyo naman. Dadalhin niyo sa Manila para palagaan sa kung kanino. No? Abay, kung gano'n ang gagawin mo, Melanie, ay masasabi ko rin na ako'y makikiisa sa kanila na masasabi ko rin na wala ka rin kwenta talagang. Yan na. Kung magkagano'n, di pa naman, no? At andyan pa naman yata. Pero yun yung plano. Yun yung plano nyo na dalhin si Rina sa Maynila at paalagaan sa iba. Bakit hindi na ba kayang alagaan? Diyos mio. Yan ang sinasabi ko. Kung hindi mo yan kinuha dyan sa Kalingap, at least kahit pa paano, nabibisita mo, pag doon na yan dinala sa Maynila, paano yan doon? Sa tingin mo, maalaga ang mabuti yan? Araw-araw lang nilang ibablog yan. Pagkakakitaan na yung anak mo, gaga. Pagkakakitaan na yung anak mo, doon sa Maynila kung saan mo ibibigay, no? At baka yan hindi pa pakainin doon ng maayos, hindi pa paliguan at hindi makapag-aral. Ha? Kawawa naman yung bata. Ewan ko sa'yo, anong klaseng nanay ka? Tama, baka tama nga yung sinasabi nila at mali ako doon sa pagtatanggol ko sa'yo. Baka nga tama yung sinasabi nila na wala kang kwentang nanay. No? Pag ganun ang ginawa mo. So, ngayon pa lang, at hindi mo pa nadadala sa Maynila, ay mag-isip ka na. Diba? So, yun lamang mga guys, maraming salamat at yun lamang ating komento. Kung ito'y totoong mangyayari na dadalhin sa Maynila, masasabi natin walang kwentang nanay itong inang kumuha dito sa Kalingap. So, yun lang, maraming salamat and abang-abang sa next video natin. Babuus!